Hello, magandang umaga po muli sa atin mga kapatid. Ngayon po ay medyo makulimlim at sa parting Bicol at sa Samar ay malakas ang bagyo. So patuloy po natin silang panalangin. Okay, sa umagang ito mga kapatid, this is our day 15. Day 15 na po ng ating pong Faith Book Search Daily Morning Devotion. At muli ay tayo pinagpapasalamat, ang bilis lang ng araw, from day 1, ngayon ay day 15 na po tayo. And of course, itong date na ito ay ang last date na tinakda po para sa ating ECQ na magkakaroon na ng panibagong mga modifications, So hindi natin alam kung ano pa yung mga specific, although mayroon nang nilabas ang IATF na mga rules and regulations sa pagpapatupad ng panibagong sabi nila modified ECQ or GCQ. Ganun pa man ay patuloy po tayo sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos sa umagang ito. At samahan niyo po ako, buksan po natin yung ating Bible in the book of Genesis. Genesis chapter 13. Sa aklat po ng Genesis chapter 13, babasahin ko lamang po ang mula talatang 1 hanggang 9 ng talatang ito. So let me read from the English version, 13 of Genesis verses 1 to 9. Verse 1, So Abram went up from Egypt to Negev, and with his wife and everything he had, and Lot went with him. Abram had become very wealthy in livestock and in silver and gold. From the Negev he went from place to place until he came to Bethel, to the place between Bethel and Ai, where his tent had been earlier, and whereas there he had first built an altar. There Abram called on the name of the Lord. Now Lot, who was moving about with Abraham, also had flocks and herds and tents. But the land could not support them while they stayed together, for their possessions were so great that they were not able to stay together. And quarreling arose between Abram's herdsmen and herdsmen of Lot. The Canaanites and Perizzites were also living in the land at that time. So Abraham said to Lot, Let's not have any quarreling between you and me, or between your herdsmen and mine, for we are brothers. Is not the whole land before you? Let's part company. If you go to the left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left. Palain po ng Panginoon ang kanyang salita. Usapang Facebook po muli tayo. At siguro napansin ninyo, mula pa nung day 12 hanggang day 14 kahapon ay ang ating pong pinag-uusapan ay buhay ni Abraham o ni Abram. Yung kanyang buhay, alam nyo, sa Bible po kasi, masyadong popular po itong si Abraham, at siya po ay nabanggit, 312 times po siyang nabanggit. Okay? Yung word na Abraham po sa Bible in 272 verses. Ganun po kapopular at ayon po sa mga nag-aral ay itong si Abraham sa kanyang panahon in the Old Testament ay popular, famous, and one of the most influential person in his time. Yan po si Abraham. And by the way, napakahalaga po na mapag-aralan natin at makita natin yung history, Diba, sabi ko nga sa Facebook, meron dong story, may memories doon na biglang few years na ago ay biglang maglalabas to remind us of those memories. At ito po si Abraham ay napagandang pag-aralan po dahil siya po ay ninuno natin. Do you believe that? Siya ay siya po ay forefather natin, di ba? So, tingnan natin yung review, in 11 to 12 mula sa profile ni Abraham, sino ang kanyang tatay, yung kanyang asawa, at yung kanyang pangako ng Diyos sa kanya, at yung kanyang pag-alis doon sa land of Canaan, di ba, tapos ngayon, itong chapter 13, yung kanyang pagbabalik, yung kanyang pagbabalik. Makita natin doon na yung siya po ay imperfect, hindi po siya perfecto, marami siyang sa termino pa nating ay sablay, marami siyang pagkakasala din, hindi siya perfect. Okay? Yung sinabi ng Diyos na iwan mo ang pamilya mo diyan, pumunta ka doon sa land that I will show you, sablay siya doon kasi sinama niya si Lot, umalis siya ng Canaan, umalis siya.
Tapos nagsinungaling siya doon sa Ehipto, yung naging dahilan, no? Sinungaling siya. Hindi lang yon. Siya pa yung naging dahilan na nagkasala, okay? Ang ibang tao, especially yung Paraon, di ba? Kung makikita ninyo, naging dahilan na magkasakit, di ba? Nag-inflict ng sakit, disease itong ang Diyos kay Paraon. At tingnan natin, no, in verse 17, chapter 12, okay? Sabi doon, but the Lord inflicted serious diseases on Pharaoh and his household because of Abraham's wife Sarai. So Pharaoh summoned Abraham. What you have done to me, said. Why didn't you tell me she was your wife? Why did you say she is my sister, so that I took her to be my wife? Now then, here is your wife. Take her and go. Tignan ninyo, parang in short, parang nasabi ni Paraon kay Abraham, ganito eh. Ikaw pahamak ka eh. Punta-punta ka rito eh. Tapos kung ano-anong nagsinungaling ka sa akin, tignan mo nga yan. Yun yung naging no? And I believe guilty po si Abraham doon. Alam niya yon. Hindi lingid sa kanya yon. Alam natin na mga pangyayari na yan ay alam mismo ni Abraham na siya ay palpak, ika nga. But anyway, kung titignan natin, wala ito sa kwento, no? But just to meditate, alam nyo kasi pag nagbasa tayo ng Bible, tinignan natin yung mga eksena rito, may mga wala, hindi na kasulad, pero sa akin lang naman, no? Remember, kasama ni Abraham si Sarah. Sa panahon na nag-stay sila ron, at syempre alam na alam din ni Sarah kasi napagalitan siya eh. Biro mapagalitan ka ni Paraon, sabihin natin isang unbeliever, tapos sinesermonan ka, na ikaw lingkod ka ng Diyos, sesermonan ka ng isang unbeliever dahil sa kagagawan mo. Di ba nakakahiya yun? Buti na lang si Sarah po ay isang mapagpasakop na asawa, submissive wife, 'di ba? Hindi siya kumikibo. Kasi kung iniisip ko nga habang binabasa ko 'to, iniisip ko kung si Sarah ay isang alam niyo na, yung babae na hindi makakatiis na, 'di ba? Pagalitan din si Abraham, 'di ba? Yung eksenang, ikaw Abraham, dahil diyan ganito, 'di ba? Pero hindi siya ginanon ni Sarah. Walang record dito na si Sarah ay, yung term pa natin, salitang kanto na dinakdakan siya. Hindi ganon. Wala. Pero it's possible, no? May consider natin na yung possibilities na maaring si Sarah ay nagdamdam na rin kay Abraham dahil sa pangyayari niya. But now, tingnan natin, sila ay bumalik na. Okay? Sila ay bumalik na. Now, tingnan natin. So, Abraham went up from Egypt to Negev. Ito na yung flow ng story ng continuation ng kanilang kwento. Bumalik na sila. And again, take note kasama si Lot. Okay? So, una makita natin dito, Abraham had become very wealthy in livestock. Sabihin, marami siyang dalang mga alagang hayop, 'di ba? Livestock, 'di ba? And silver and gold. Why? Na-acquire niya po 'yun sa Egypt. Na-acquire niya 'yon, 'di ba? In verse 16 sa chapter 12, he treated Abraham well for her sake, yung Pharaoh. And Abraham acquired sheep and cattle, male and female, donkeys, men servants, and maid servants and camels. So, tapos dito sa hindi lang pala 'yon. Meron siyang gold and silver, mayaman, yumaman si Abraham. Pero alam nyo, dito po issue. May issue na sabihin natin, is it justified na parang sasabihin natin na, nakabuti pa pala yung pagpunta niya sa Ehipto kasi doon, 'di ba? Yumaman siya. I think hindi po dapat gano'n, no? Yung pagpunta po ni Abraham sa Egypt at yung na-acquire niya yung kayamanan, hindi po yun justification, okay? Hindi pa rin yung justification ng tama yung ginawa niyang desisyon ng pagpunta sa Egypt. May mga bagay po kasi na sa tingin ng tao, tingin natin, tama siya, hindi naman mali, pero hindi naman kailangan. Sa mata ng Diyos, I believe, hindi yun kailangan. Hindi kailangan gawin ni Abraham. Bagamat nagawa na niya, again, hindi po yun justification na parang sabihin, okay lang naman pala na umalis ako sa Kanaan, sa lupain ng pangako, nagpunta ako sa Ehipto, doon
nagka-blessing ako. Material, these are material blessings. Mamaya may mapapansin tayo dyan, no? Pag sinabi nating material blessings. Now, hindi po yun na justification. Okay? Kung mapapansin nyo pa nga in verse 14, at doon sa mga previous verses, God is not talking about material wealth or blessings to Abraham. Ang laging sinasabi ng Diyos sa kanya, let me read to you verse 14. The Lord said to Abraham after Lot had parted from him, nung maghiwalay na sila ni Lot, saka kinausap ng Diyos si Abraham. Sabi niya, lift up your eyes from where you are and look north and south, east and west. All the land that you see, I will give to you and your offspring forever. I will make your offspring like the dust of the earth, and that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted. Walk through the length and breadth of the land, for I am giving it to you. You see, mga lupain, at sinasabi niya, your descendants, pararamihin ko yung ikaw, magiging malaking bansa ka. It's not about wealth and material blessings. Pansin po ba natin yun? So, hindi yun yung focus So, eto ngayon, may problema na naman. Okay? In verse 7, may problema na naman. Now, what's the problem? Let me read, sabi doon, and quarreling arose between Abram's herdsmen and herdsmen of Lot. The Canaanites and Perizzites were also living in the land at that time. Okay? So, anong problema rito? Kasi sa verse 6, the land could not support them while they stayed together, for their possessions were so great that they were not able to stay together. Para bang masikip yung lugar para sa kanila. Dalawa sila, pareho silang maraming mga alagang hayop, mga kabuhayan. So, may problema talaga. And hindi lang yon, nag-aaway na yung mga tauhan nila. May tauhan si Abraham, tauhan ni Lot. Nag-aaway-aaway na. At ulitin ko, sinabi ngayon ni Abraham kay Lot sa verse 8, Abraham said to Lot, let's not have quarreling between you and me. Ay, sabihin, nagkakaroon na sila ng pagtatalo, no? Pamangkin yan, Tiyuhin at pamangkin, nagtatalo na. May pagtatalo, hindi maganda yon. Pati yung mga tauhan nila, hindi pa yan. Merong mga nakatira pa dun yung Perizzites, saka yung Canaan. Sabihin, yung testimony nila medyo nagkakaproblema na. Pinag-uusapan na sila. Parang ganito, hindi ko sinasabing ganun nga. Pero, if you try to imagine, it may be na itong si Abraham, nakita niya na mukhang nakakahiya na tayo dito, nag-aaway-aaway na tayo dito. So ano sabi ni Abraham? Let's not have quarreling between you and me, or between your herdsmen and mine, for we are brothers. Is not the whole land before you? Let's part company. If you go to the left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left. So commonly, ang pagkaintindi natin, mostly sa mga devotions, ay makikita natin na parang si Abraham ay nag-give way, di ba, no? Generous siya, hindi siya naging kasarili this time. It's good, no? Yun po, yung characteristics. Pero, kumbaga sa ito kung titignan natin sa isang banda rin ng kaisipan, parang na to si Abraham na, sige, bahala ka, sige, saan mo gusto, mauna ka na. Why? Tingnan po natin, yung si Sarah din, consider pa rin natin dito, hindi nababanggit si Sarah dito kasi nga submissive wife, no? Pero I believe si Sarah ay may tampo na rin dahil sa ganitong, siguro si Sarah, ano ba yan? Doon sa Egypt, nagka-problema, ngayon dito problema pa rin, di ba? Lalong lumalala yung problema. So, mga consequence yan, tandaan natin, because of consequence, di ba, no? Hindi kasi sumunod ng buo si Abraham sa sinabi ng Diyos sa kanya. Ganun pa man, let's continue, no? Dito po, in verse 9, nung sinabi niyang, okay, let's part company. If you go to the left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left. Ang sarap isipin, no? Biro mo nung araw, yung lupain, Kumbaga sa sige, abot tanaw mo, iyo yan. Ito, akin dito, di ba? Sarap isipin nung panahon na yun, Pero, tignan ninyo, si Abraham, lagay ko natuto na siya sa kanyang buhay, So, alam niyo, number 1 lesson na nakita ko po dito. Number 1 lesson nakita ko po dito. Pakinggan niyo po. We are held accountable in every decision we make. We are held accountable in every decision we make. Pananagutan.
laki ng pananagutan na ni Abraham. First, of course, God. Yung pananagutan niya sa Diyos. Pananagutan niya sa Diyos. And then, of course, yung pananagutan niya sa kanyang pamilya. Diba? Pamilya, sa kanyang asawa. Pananagutan niya sa komunidad, sa mga tao. And, of course, in our time, pananagutan natin sa church. Diba? Sa mga kapwa mananampalataya natin. Diba? Napakalaking responsibilidad, accountability. So, we are held accountable, okay, in every decision we make. Kaya ibig sabihin, ingatan po natin. Siguro, bago tayo magdesisyon, tingnan natin yung choice ni Abraham at choice ni Lot. Si Abraham, nakita ko, both of them made a choice and it reveals what they value. Diba? Kita ko dito na nag-reveal ko ano yung vina-value nila. Number one, si Abraham siguro, he valued God's will. Kaya sabi niya, nadala na siya, ayaw na niyang magdesisyon na naman ng parang, kaya sinabi niya, okay, mauna ka, sige, saan mo gusto? Sa kaliwa ka, kanan ako, kung sa kanan ka, sa kaliwa ako, you decide. Parang natuto na siya, di ba? This time parang sinasabi niya, kung ano man ang mapili niya, ano yung sa akin, Panginoon, so be it. You see? Yan ang nakita ko kay Abraham. Kasi alam niya yung responsibility, accountable siya. Kaya ngayon, natuto na siya. Tama, natuto na siya na kasi this time, he now adhere to God's will. Kalooban mo masunod, Panginoon. Ayoko. Baka mamaya isip na naman siya kasi, tingnan nyo si Lot kasi ang pinili niya, di ba? Si Lot, he valued material wealth, di ba? It's not God's will but material wealth. Ano natin nasabi yon? Now, tingnan nyo, sabi rito, no? In verse 10, Lot looked up and saw that the whole plain of the Jordan was well watered, like the garden of the Lord, like the land of Egypt, like the land of Egypt, parang tulad sa Egypt, toward Zoar. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. So Lot chose for himself the whole plain of the Jordan, set out toward the east. Diba? Two men parted company. Abraham lived in the land of Canaan while Lot lived among the cities of the plain, pitched his tents near Sodom. Okay? Now the men of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. No? Pinili ni Lot yung lugar na na makasalanan, 'di ba? Lugar na kung saan alam na niyang gano'n, no? Pero nandun kasi yung alam niyo yung kasalanan daw kasi masarap Pinili niya yon. So ano yung nakita nating value niyan? Vina-value niya yung pansarili, di ba? Kung saan siya masaya. Hindi niya kinonsider ano ba yung makabubuti o kalooban ba ng Diyos. Hindi. Yun ang nakita nating value. So, we are accountable in every decision we make. In every choice we make. Okay? That's what we are. That's what we become. Yan napakahalaga ng talagang tamang desisyon sa buhay. Sa tamang desisyon ay tamang patunguhan o tamang direksyon. So yan po, no? Let us learn from them. So yun yung unang nakita ko. We are held accountable in every decision we make. Unang-una sa Diyos, accountable tayo. And then, of course, number 2, their story serves as warning to us. Warning po yun Yung buhay nila silbing babala na po sa atin. Bakit ko sinabi ito? Upang sa ganon ay matutunan na natin ang aral ng pagsunod sa madaling paraan. Okay? Minsan kasi sa tigas ng ulo ng mga tao, yung mga bagay na dapat matutunan na sana madali lang matutunan, natututunan pa sa mahirap na paraan. Ito simple lang. Yung bata, 'di ba? Pag sinabihan mo na, anak, wag mong hahawakan yung apoy na yan, mapapaso ka. Itong bata, curious, hindi siya naniwala sa'yo. 'Di ba? Hindi siya naniwala sa'yo. Iniisip niya, ini-imagine na yung paso. Okay. Hinawakan pa rin. So, anong nangyari? Napaso. Nung napaso siya, sa kanya ngayon natutunan, talagang nakakapaso pala. Minsan kahit sabi mo, tingnan mo si yun, nangyari na sa kanya yun. Nangyari sa kanya, kaya wag ka nang matuto ka na. Aba, hindi.
parang likas na sa tao minsan talagang hard-headed, no? Kaya nga ang Israel, tinaguri ang stiff-necked people, matitigas ang ulo. Sometimes lessons can be learned the easy way, but people chose to learn it the hard way. Yan po nangyari, no? Kaya their life, their story serves as a warning for us. Matuto na po tayo doon. Huwag na nating isipin pang subukan. Hindi, nandun na nga, nakita na nga natin, ano. Pero isa pong maganda, makikita natin po kay Abraham, and let me read in verse 4 of chapter 13. And where he had first built an altar, there Abraham called on the name of the Lord. Nung bumalik siya sa Canaan, he went to the place where he first where he first built the altar. Napakaganda po. Binalikan niya, of course, para sabihin natin, yung covenant ng Panginoon. There he called upon the name of the Lord. I believe every time Abraham called upon the name of the Lord, he asked for forgiveness. Do you agree? He asked for forgiveness. He admits everything he has done. At alam ko na natututo na siya, and he was so overwhelmed on how God still fulfill His promise to him kahit na siya ay pumapalpak o sumusuway. So you see, that's the grace of God. So, pangatlo mga kapatid, let us not forget to call upon the name of the Lord. Let us humbly admit our failures. Let us confess our sins before Him. Let's start, kung nagfe-fail tayo, huwag tayong tumigil. Okay? At huwag tayo mag-justify ng mga mali because always, sabi ng Bible, sin will find you out. There is always, yes, God forgives, pero hindi ibig sabihin you will not pay the consequence of sin. Meron pa rin, like Abraham and so many Bible characters, di ba? Once na sila sumuway, nagkasala, they paid the consequence. Okay? There are consequences of sin. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, I hope, tutunan po natin mga aral na ito. Sila po ay halimbawa po ng talagang dapat matuto tayo sa buhay. Nating kalimutan yan. Okay? Lumago pa tayo ng lalo sa ating kaalaman, sa ating sa kalooban ng Diyos, at lumago tayo sa ating pamumuhay bilang mananampalataya. Muli po mga kapatid, magandang umaga pong muli. Pagpalaan tayo ng Diyos, tayo manalangin. Manaming Diyos na dakila at banal, sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat muli sa panibagong araw na pinagkatiwala mo sa amin. And this is the date of May 15, tinakda po ng gobyerno na matapos yung ECQ. But Lord, right now, nais ko pong ipanalangin ang mga lugar po na sa ngayon ay sinalantan ng bagyo, Panginoon, doon sa parting Bicol, Sorsogon, or Samar, Panginoon. Lord, we pray na yung bagyo na yon sana'y tumigil na o wag nang manalasa pa sa iba't ibang lugar, kundi mapadpad na lamang ang mga hangin, ang mga malalakas na ulan na ito sa lugar na walang mapipinsala, Panginoon. Lord, we pray for those people na maaaring naapektuhan ng bagyo. Provide for them, ingatan po sila, at sana'y enable the government to help them, mga tulong na makatulong sa kanilang pangailangan ngayon na sila'y binagyo, Panginoon. At patuloy namin tinataas sa iyo sa panalangin ang aming pong tuloy na pagtitiwala sa iyo, ang aming maghapon ng mga gawain sa araw nito. Ikaw pong patuloy na magpala at maglaan. Maraming salamat pong muli, dakilang Diyos. Ito po ay aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, once again, God bless po sa ating lahat.